Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Sinong gustong mag-lead ng ating panalangin? Okay, maaari mo nang simulan. Amen. So, salamat. So, ngayon naman ay mag-check tayo ng inyong attendance. So, sabihin ang present kung kayo ay present at absent naman absent ang inyong mga kaklase. Naintindihan? Okay, very good. So, very good. Perfect attendance kayo lahat ngayong araw. So, ngayon naman ay i-review or anuhin natin ang mga alituntunin sa silid-aralan. So, una, pumasok sa takdang oras. Pangalawa, isuot ang tamang uniforme. Pangatlo, igalang ang mga guro at namumuno sa paaralan. Pang-apat, maghintay ng tawag sa pagsagot sa klase. At syempre, panatilihing malinis ang silid. Naintindihan ba mga bata? Mahusay. Ilabas ninyo inyong takdang aralin at atin na itong susuriin. So, ang tamang sagot sa number 1 ay letter A. Sa number 2, tama, letter B. Number 3, letter D. Number 4 naman ay letter C. And sa last number 5 ay letter A. So, sino sa inyo ang naka-perfect? Wow! Ngayon naman, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, and 5. Very good. So, dapat tuloy-tuloy na yan. So, ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Tama, ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa kaaya-ayang kapaligiran. So, paano ba natin mapanatili ang ating kapaligiran na kaaya-aya? Sino ang gustong sumagot? Itaas ang kanang kamay. Tama, mahusay. Para mapanatili natin ang ating kapaligiran na malinis, kailangan nating itapon ang ating mga basura sa tamang lalagyan. Panatilihin ang paglilinis, pagwawalis. Ayun, so bago tayo tumungo sa ating aktibidades, meron akong inihandang chart o picture dito at nais kong suriin ninyo ito. So, ano ang inyong makikita? O, familiar ba kayo sa chart na ito? Mabuti naman kung ganon. So, ano nga ba ito? Ito ay baybayin. So, nakakabasa o nakakaintindi ba kayo ng baybayin? Medyo? Mabuti naman kung ganon, no? So, tama. Ito ay tinatawag o kilala na bilang baybayin o ang sistemang pagbabasa o pagsusulat ng mga katutubong Pilipino. Ang baybayin ay isa sa mga kultura na rin ng mga Pilipino. So, ngayon naman ay ipepresenta ko sa inyo ang ating layunin para sa araw na ito. So, ang ating layunin para sa araw na ito ay sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakakikilala ang iba't ibang kultura at ugali ng mga Pilipino. Pangalawa, na ipagmamalaki o napapahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa sa pamamagitan ng recitation. At panghuli naman ay nakapagbubuo ng poster na nagpapakita ng yaman at ganda ng kulturang Pilipino. Handa na ba kayo? Very good. So, ngayon naman ay tumungo tayo sa ating aktibidad. So, naghanda ako ng word clip para ididikit nyo na lang ang inyong mga sagot. So, itong aktibidad natin ngayon ay isang pangkatang gawain. So, bumuo kayo ng 3 grupo at
mag-assign ng leader. So, para sa unang pangkat, ang inyong gagawin tungkol sa mga laro at libangan. Para naman sa pangalawang pangkat, ang inyong paksa ay tungkol sa mga lugar o mga destinasyon dito sa bansa. At sa pangatlong pangkat naman ay ang mga kasuotan ng mga Pilipino. So, para sa mga unang pangkat, ang inyong sagot ay unang pangkat, ang inyong paksa ay mga laro at libangan. So, ano ang inyong mga nabuo or mga naitalagang words? Ang mga laro at libangan ng mga Pilipino ay sungka, holen, piko, luksong baka, at marami pang iba. So, very good. Ang sa group 2 naman ay mga lugar at tanawin sa Pilipinas. So, ano ang inyong mga nabuo or mga na mga lugar? So, una ay Boracay, Intramuros, Chocolate Hills, Siargao, Rizal Park, at marami pang iba dahil ang Pilipinas ay maraming mga magagandang tanawin. So, at para naman sa Group 3 ay ang mga kasuotan. So, ang inyong mga words ay kimona at patadyong, barot saya, barong Tagalog, maong, at marami pang iba. Dahil tapos na tayo sa ating aktibidad, ngayon naman ay tumungo tayo sa next part. So, ano ang inyong nakikita? So, ito ay isang graph. So, ang kinakailangan o ang hanap ay mga material kultura. So, meron tayong 5 dito. So, pagkain, laro, awit, kwento, at sayaw. So, punan natin ang mga blankong bilog dito. So, para sa pagkain, ano ang mga kulturang pagkain? So, meron tayo dito kamatsili, maruya, aratiles, adobo, lechon, at marami pang iba. Para naman sa laro, mga kulturang laro ng mga Pilipino ay meron tayong piko, patintero, luksong tinik, at marami pang iba. So, para naman sa awit, meron tayong nakabilang dito ang sa ugoy ng duyan. Pamilyar ba kayo sa ugoy ng duyan? Oh, very good. So, sunod naman ay ang awiting anak. So, ang next naman ay ang mga kwento. Ano ang mga alam niyong kwento? So, ang pagong at ang matsing. Very known ito siya, no? Tapos, ang alamat ng Lanzones, Ibong Adarna, at marami pang iba. At para naman sa sayaw, ang mga kulturang sayaw ng mga Pilipino ay ang tinikling. Nakapagsayaw na ba kayo ng tinikling? Yes. So, next naman ay ang pantanggo sa ilaw at Garinyosa. At marami pang iba ha. Ito lang ang mga iilan sa mga kultura ng mga Pilipino. So, very good na tapos na natin itong chart, itong graph na aking inihanda. So, ngayon naman ay dumako tayo sa ating tatalakayin o leksyon. So, sino sa inyo ang meron ng hint kung ano ang ating leksyon ngayon? Yes, ano ito?
Tama, very good. Ang ating leksyon para sa araw na ito ay tungkol sa mga kultura. Kultura. So, kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng isang pangkat. Napapaloob dito ang kanilang mga paniniwala, kaugalian, pagpapahalaga ng mga gawi at mga bagay o sagisag na nagpapakilala sa kanila bilang isang natatanging pangkat. Ang kulturang Pilipino ang nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. At bilang isang Pilipino, tungkulin nating alamin, alagaan, pagyamanin at ipagpatuloy ang kultura natin. So, ano nga ba ang kultura natin bilang Pilipino? Tama, ang mga Pilipino ay kilala bilang matulungin, marespeto, masiyahin, at hospitable. Bilang Pilipino, kinakailangan alam natin ang ating kultura dahil masarap sa pakiramdam na alam natin ang ating pinagmulan at ang pamana ng mga lahi. May naunawaan ba kayo? Very good. So, ano ang inyong natutunan sa ating leksyon? Tama. Kinakailangan nating pangalagaan ang ating kultura, i-preserve at alagaan para magtuloy-tuloy at para maipamana natin sa mga susunod na henerasyon. At ikinagagalak ko na meron kayong natutunan sa araw na ito. So, gamit ang inyong natutunan sa ating leksyon kanina, bumuo ng 4 na pangkat at sundin ang panuto na aking sasabihin. So, panuto, katulong ang inyong pangkat gumawa ng poster or collage na nagpapakita ng yaman at ganda ng kultura Pilipino. Sa ibaba ng poster ay gumawa na magsisilbing pamagat o paksa ng inyong poster. Sabihin kung tungkol saan ang inyong ginawa at kung paano ito makapaghihimok o makaganyak sa iba na mahalin at pagmalaki ang ating kultura. So, para sa inyong guide, naghanda ako ng rubric. So, kinakailangan niyo itong sundin para maging basihan ninyo sa paggawa ng poster. So, pamantayan, kinakailangan ilalaman, hangkupan ng konsepto, pagkamapanlikha, kabuoang presentasyon, at pagkamalithain. So, naintindihan ba? Very good. So, yun. Bilang isang Pilipino, ano ang mga kaugalian na inyong naipapakita sa araw-araw? Tama. Ang isa sa mga kaugalian ng Pilipino ay ang pagiging pagrespeto at pagiging masiyahin. At paano naman makakaapekto ang magandang ugali nito sa pandaigdigang pagkakaisa? Tama, sa pamamagitan ng pagtutulungan o bayanihan. At bilang isang mag-aaral, paano mo maipapamalas ang pagkakaroon ng sariling disiplina tungkol sa progresibong kultura? Sinong gusto nyo? Tama, sa pamamagitan ng pagtutulungan o pagkakaisa ng mga tao ay magkakaroon ng kapayapaan. Ngayon naman ay may bibigay ako answer sheet at kailangan ninyo ito sagutan ng mga 5 hanggang 10 minuto. So, kailangan ninyong basahin ang panuto para maging gabay. Tapos na ba mga bata? Okay, akin na. Thank you. So, ngayon naman, para sa inyong takdang aralin,
para sa inyong takdang aralin. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pagpapayaman at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino? Isulat niyo ito sa inyong assignment notebook. Bukas, dalhin para atin itong susuriin. Naintindihan? Okay, so, ayun lamang para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig at sana ang inyong mga natutunan ay ma-apply ninyo sa inyong sarili. So, yun lamang at maraming salamat. Goodbye mga bata!